Ito po, pag-usapan natin ito. Amy Marcos, kini-question ang pagdinig ni Senadora Risa kay Kibuloy. Ha? Ito po ang ating topic ngayon dito po sa oras-oras na komentaryo ni Attorney Enzo Recto. Ha? Natapos na po yung pagbabalik ng pagdinig kahapon ng komite ni Senadora Risa Hontiveros. Hindi nga sumipot itong si Kibuloy, kaya napuwersa itong si Senadora Risa na i-cite in contempt si Kibuloy at ni-request sa presidente ng Senado kay Mig Subiri na maglabas na ng warrant of arrest kay Kibuloy. Kinontra ito ni Robin Hood Padilla. Ngayong araw, Marso 6, nag-press conference naman itong si Amy Marcos. Ipapanood ko po sa inyo mamaya. Alam nyo kung anong sinabi naman ito ni Amy Marcos? O tingnan nyo yung mukha niya. Yan. Anong sabi ni Amy Marcos? Ang sabi ni Amy Marcos, wala akong nakikitang in aid of legislation. Parang wala. May nakikita ba kayo? Sabi niya. Mayroon bang in aid of legislation dyan sa ginagawang pagdinig na yan o investigation? Parang wala akong nakikita eh. Matindi naman tong si matindi tong si Amy Marcos. Sagad naman ang pag-aabogada nito kay Kibuloy. Unang-una, sino ka para magsabing hindi yan in aid of legislation? Kung ikaw wala kang naiisip na legislation para dyan, sigurado si Risa Hontiveros, mayroon siyang naiisip na legislation mula sa pagdinig na yan. Kung ikaw wala, kasi ayaw mo namang i-recognize o kilalanin na yung mga pinagagawa ni Kibuloy ay mali. Yung mga pinagagawa ni Kibuloy ay labag sa batas. Pero kay Senadora Risa Hontiveros, nakikita niya maraming mga dapat baguhin sa batas natin. Kailangang mas maayos ang batas natin, lalo sa human trafficking. Yan ay lilitaw dyan sa pagdinig na yan. Sa mga pagdinig na yan, maraming nakikita si Senadora Risa Hontiveros na babaguhin sa ating mga batas. Si Amy Marcos, wala. Wala daw siyang nakikitang in aid of legislation dyan sa pagdinig na yan. Mga kabunyog. Alam nyo, lagi nilang sinasabi yan. Ano daw ba ang in aid of legislation dyan sa pagdinig na yan? Ano ba ang mga lumalabas na sa mga testimonya ng mga testigo, sa mga testimonya ng mga nagrereklamo kay Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ niya, ano ang lumalabas? Mga kaso ito ng human trafficking eh. Ngayon, sasabihin nila, ay mayroon na tayong Human Trafficking Act. 2003 pa yan eh. Tapos, inamend din yan noong 2012. So sasabihin nila, ka-amend lang yan noong 2012. So mayroon tayong Trafficking in Person Act of 2003 tapos expanded Anti-Human Trafficking Act of 2012. So ano ang mga pwedeng pagbabago dyan? Pinaliwanag na po yan ni Senadora Risa. Yung mga Human Trafficking Act natin, yung Anti-Human Trafficking Act, wala pa doon na detalyadong mga laman tungkol doon sa paggamit ng relihiyon. Yung paggamit ng relihiyon bilang modus. Halimbawa, itong ginagawa ni Kibuloy na nagre-recruit ng mga miyembro at tinatransport, pinapadala sa kung saan-saang lugar kabilang na sa ibang bansa. Pagdating doon, gagamitin pala sa forced labor, pamamalimos. Ang iba ginagamit pa sa sexual exploitation, nire-rape, ginagamit sa pakikipagtalik sa kanya. So ano to? Ito human trafficking, pero ang ginagamit relihiyon. So dito sa pagdinig na to, maaamyendahan yung batas. Maaaring amyendahan yung batas sa human trafficking. Ilalagay doon na ang paggamit ng relihiyon bilang modus ay qualified trafficking. Pwede yan. Ibig sabihin, yung gumagamit ka ng mga relihiyon para lukuhin ang mga tao. Pero ang totoo, gagamitin mo sa forced labor at saka sa sexual abuses.
yan ay pwedeng maging qualified trafficking kasi ginagamit mo yung panluloko, deception ng relihiyon. Pwede yan. Kapag ginawa yan qualified trafficking, yung paggamit ng relihiyon, ano yan? Kaya yung mga nangyari, yung ginawa nila Senior Aguila, pwede na siya ngayong maging qualified trafficking, paggagamit ng relihiyon. So yan yan mga kabunyog ang patutunguhan yan. Kung hindi nakikita yan ni Amy Marcos, ang babaw niya naman. Nakita nyo? Tinatanong niya, talaga daw bang in aid of legislation ito? Kung sa kanya hindi in aid of legislation kasi wala siyang maisip na in aid of legislation, ibahin niya si Senadora Risa Hontiveros. Habang nagsasagawa ng pagdinig, may nakikita si Senadora Risa Hontiveros na in aid of legislation siya. Itong si Amy, wala, mababaw siya eh. At saka isa pa, pinoprotektahan nila si Kibuloy. Pinoprotektahan nila si Kibuloy. Sila nila Robin Hood Padilla, yung iba pang miyembro ng komite. O yun, pinoprotektahan nila. Ngayon, sinasabi niya, kailangan daw ng due process kay Kibuloy. Ito. Ma'am, pero di ba yung pagpapatawag kay Pastor Kibuloy, that's part of due process na ipaliwanag niya yung inside niya. Oo naman. Mabuti pa yung reporter. Magaling. Sinabi kasi ni Amy Marcos, kailangan daw kasi due process kay Kibuloy. Sabi nung reporter, di po ba ma'am, yung pinapatawag si Kibuloy para magpaliwanag ng panig niya, due process na yon. Mabuti pa yung reporter. Mabuti pa yung reporter, alam kung ano ang due process. Ang due process, yung binigyan mo ng pagkakataon, yung nirereklamo, yung inaakusa, binibigyan mo siya ng pagkakataon na magpaliwanag ng panig niya. O due process yun. Pero, pakinggan nyo ang sasabihin dito ni Amy Marcos. Ang sasabihin niya, nababiolate na daw ang due process ni Kibuloy kasi kinukuyog na daw. Kung saan-saan na daw ang mga ginagawa kay Kibuloy. Dinidinig daw yung tungkol sa SMNI. Tapos kakasuhan pa daw sa korte. Tapos mayroon pa daw pagdinig kay Risa Hontiveros. O bakit daw ganon? Sobra naman daw yun. Ito Pero yung sabay-sabay mong kinakasuhan, pwede rin magdahilan na hindi naman dapat sabay-sabay. Higit sa lahat, may pending na sa court, pare-pareho naman yung paksa, bakit uulitin pa? How do you respond to observations na iba yung magiging trato kay Apollo Kibuloy and then doon kay Senior yung... Yan. Maganda rin yung punto nitong reporter. Sabi ng reporter, bakit si Senior Aguila, nung pinatawag sa Senado, kinuyog din nila Robin Hood Padilla, nila Bato. Pero dito, iba ang gusto nilang pagtrato kay Kibuloy. Tama rin yun. Sa Surigao, Senior Aguila. Siya na-contempt, kahit na nag-attend siya, na-contempt siya kasi sabi ng mga senador, hindi siya nagsasabi ng totoo. Tama, pero straightforward yon. Walang kahalong prangkisa, walang kahalong issue mula sa US tungkol sa foreign exchange, walang kahalong sexual harassment at iba pang kaso mula sa ibang jurisdiction. Magulo ito Kaya nagugulat kami, ba't naman sabay-sabay? May kumukuyog ba? Yung pala yung punto ni Amy Marcos. Nababiolate daw ang right to due process ni Kibuloy kasi bakit naman daw sabay-sabay? Dinidinig yung tungkol sa prangkisa ng SMNI. Mayroon pang kaso sa US. Tapos mayroon pa daw itong pagdinig sa Senado kay Risa Hontiveros. May kaso pa daw sa korte. Paano yan? Ganyan kalala yung ginawa ni Kibuloy. Bakit? Pwede bang pagbawalan ang Senado, si Senadora Risa Hontiveros? Na dahil may pagdinig na sa baba tungkol sa SMNI sa Kamara, hindi na niya pwedeng dinigin yung tungkol naman. Iba naman yung issue dun sa Kamara Yung issue dun sa Kamara tungkol sa SMNI. Ang issue doon sa Senado kay Risa Hontiveros tungkol sa mga human trafficking. Paggamit ng relihiyon bilang modus sa human trafficking, wala yan dun sa pagdinig sa Kamara. Ngayon, ang sinasabi ni Amy Marcos, bakit daw sabay-sabay? Bakit? Pwede bang hindi sabay-sabayin yun? Pwede naman yun Ibig sabihin, ganyan kalala ang ginawa ni Kibuloy na pinagtatanggol nyo. Ang tindi. Napakalawak ng kanyang mga pinaggagawa.
pagkakalat ng fake news at disinformation sa pamamagitan ng SMNI, pag-commit ng mga aligasyon ng child trafficking, human trafficking, o pati yung mga kaso niya sa US. Sabay-sabay yan. Hindi mo yan pwedeng sabihin na, ay wag muna, itigil nyo muna yan kasi mayroon pa dito. Hindi ganun yun. Sino ka, Amy Marcos, para sabihan na, wag mo nang ituloy ang sa US kasi mayroon ditong pagdinig. Wag mo nang magkaroon ng pagdinig ang Kamara tungkol sa prangkesa ng SMNI kasi may pagdinig din kay Kibuloy sa Senado. Wag mo nang magsampa ng kaso sa korte ang DOJ dahil may pagdinig pa sa Senado. Ganun ba yon? Hindi pwede namang sabay-sabayin yan. Bakit ba itong mga senador na to, tulad nito ni Amy Marcos sa ni Robin Hood Padilla, nagtatanggol kay Kibuloy? Sabihin, since kailangan yung send Robin ng signatures, you will ask your other colleagues. Well, I think there's been an effort to come together to a decision. Unang-una, yung pag-issue ng subpoena, sinabi na namin na talaga hindi kami sang-ayon sa ganun. Dahil kinakailangan nga, alamin muna natin lahat ng kinakailangan alamin. Kasi puro sa kwentuhan lamang, may testigo nga, alam ko, narinig ko si Senator Risa, pero ganun pa man, kinakailangan na bigyan daan pa rin ang nasa korte. At hindi ako sigurado na in aid of legislation talaga ang mangyayari. Hindi daw siya sigurado. Sino ka para magsabing hindi in aid of legislation? Umattend ka kasi. Umattend ka. Si Senadora Risa Hontiveros, ginagawa niya yung gawain niya. Ginagawa niya. At ginagawa niya yan in aid of legislation. Ngayon, masisisi niyo ba si Risa Hontiveros kung nagpatawag siya ng pagdinig sa Senado? Kailan lang nag-decide ang DOJ na magsasampa ng kaso? Inanunsyo lang yan ni Remulla nung Monday. March 4. Sinong naunang nagpatawag ng mga pagdinig? Si Risa Hontiveros. Nandyan na yan. Gumugulong na yung pagdinig ng Senado. Kakaiba naman ang pagdinig ng Senado. In aid of legislation yun. Yung ikakaso ni Remulla doon kay Kibuloy, criminal cases yun. Magkaiba yun. Amy Marcos, magkaiba yun. Huwag mong sabihin na porke pala mayroong porke pala may pagdinig na sa Kamara, hindi na pwedeng magkaroon ng pagdinig sa Senado. Magkaiba ang issue doon. Kung nagkakasabay-sabay man yan, ganun kasi kalawak ang ginawa ng yung pinagtatanggol na si Kibuloy. Di ba? Alam nyo, tama ka Kabunyog Rico Casinillo, hindi para sa bayan itong mga senador na to. Itong si Robin Hood Padilla, itong si Amy Marcos. Imagine niyo, dapat nga magmalasakit sila dun sa mga biktima eh. Mga Kabunyog, mga kababayan, nakakasuka tong mga senador na to. Kaya kapag sa susunod na mga araw, ay hindi sinuportahan ng mga senador at mga senadorang ito ang motion ni Senadora Risa Hontiveros na i-cite in contempt at mag-issue ng warrant of arrest. Kapag sa susunod na mga araw, mas sinuportahan pa yung objection ni Robin Hood Padilla. Kasi parang ang lumalabas dito, masusuportahan pa nila yung objection ni Robin Hood Padilla. Ang lalabas dito, itong sila Amy Marcos, susuportahan pa yung objection ni Robin Hood Padilla doon sa motion ni Senadora Risa Hontiveros na i-cite in contempt at i-aresto si Kibuloy. Nakakasuka tong mga senador na to. Mga Kabunyog, samahan nyo ako sa mga pagtalakay ng mga nangyayaring ito. Sa susunod na mga araw kapag ginawa nila yan, sabay-sabay tayong manawagan sa social media. Batikusin natin tong mga senador na to. Hindi ito nagtataguyod sa interes ng bayan. Nagpapaano to, mas pinapangibabaw nito ang interes nila Kibuloy. Mga Kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang ating oras-oras na komentaryo ni Attorney Enzo Recto. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.